ang kumakatok tuwing 3:00. Tahimik ang buong barangay tuwing 3:00 ng madaling araw. Wala kang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at ang mahina at paulit-ulit na pagtahol ng aso. Pero sa bahay ni Aling Nena, may isang kakaibang ingay na matagal na niyang kinatatakutan. Tok, tok, tok. 3 katok. Laging 3. Laging 3:00. Una niya itong narinig 2 buwan na ang nakalipas matapos ilibing ang kanyang anak na si Mariel. 16 na taong gulang lang ito na disgrasya habang pauwi galing eskwela. Simula noon tuwing 3:00 may kumakatok sa kanilang pintuan. Noong una, inakala ni Aling Nena na guni-guni lang iyon ng isang inang nagluluksa. Pero nang minsang sinilip niya ang pinto, nakita niyang may anino ng paa sa labas, basa, parang mula sa putikan ng sementeryo. Mariel! Mahinang tawag niya. Tahimik. Wala. Pero may amoy lupa na sumisingaw sa hangin. Kinabukasan, pinatungan niya ng asin ang may pintuan. Nilagyan ng krus na gawa sa abo. Pero kinagabihan, bumalik ang katok. Tok! 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 Ngunit ngayon, may kasunod na boses. Ma, buksan mo naman. Malamig dito sa labas. Nanginginig si Aling Nena, tinakpan ang tenga at nagdasal. Hanggang sa tumigil ang katok, pero kinabukasan, nang dumaan ang mga kapitbahay, napansin nila ang pinto ni Aling Nena. May mga bakas ng kamay, mahahaba, maputla, parang mula sa isang bangkay. Nang sumunod na gabi, hindi na narinig ng mga kapitbahay ang radyo ni Aling Nena. Wala na ring ilaw sa bahay. Nang sinilip nila kinabukasan, nakabukas ang pinto. At sa sahig, may mga bakas ng paa at kamay na papasok pero wala ni isa ang palabas.